araw kapamilya, nagbabaga mga balita, pumuputok ang mga storya ngayong araw ng Miyerkules, ikapito ng Mayo. Live sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A2Z, Jeepney TV at All TV. Mga impormasyong mahalaga, live din sa YouTube at TikTok, no more, no less, hatid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, unahin po natin sa kwentong ito. Patay ang 25 taong gulang na babae matapos pagsasaksakin ng kanyang dating katrabaho sa isang food store sa isang mall sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV noong Sabado ng gabi, kitang kinaladkad ng lalaking sospek ang nagpupumiglas na biktima papasok sa kusina. Kinuha ng sospek ang isang bag at mabilis na isinuksok ito. Makikita rin na may hawak siyang patalim at walang habas na pinagsasaksak ang biktima. Ayon sa PNP, nakumpirma ng store manager ang pagkakakilanlan ng sospek batay sa kuha ng CCTV at sa naiwan niyang ID. Bago umano ang krimen ay nagkaroon ng komprontasyon ang sospek at biktima ilang linggo na ang nakaraan tungkol sa discrepancy ng kanilang inventory report na ikinatanggal sa trabaho ng lalaki. Wala naman umanong nawawalang gamit ang biktima kaya't posibleng paghigante ang naging motibo sa krimen. Patuloy pang pinaghahanap ng mga pulis ang sospek. Arestado ang 18 taong gulang na lalaki matapos pagnakawan ang call center agent na kanyang ka-meet up sa Cainta, Rizal. Sa investigasyon, nagkakilala ang dalawa sa isang online dating app at nagkita nitong madaling araw ng Miyerkules sa isang bakanting lote sa Barangay San Andres. Pero pagdating sa lugar ng biktima ay bigla na lang umanong sumulpot ang 4 na kasama ng sospek at doon na nagdeklara ng hold up. Pinalo pa umano ng baseball bat ang biktima sa leeg nang hindi pa niya kaagad ibinigay ang mga gamit. Nakuha sa kanya ang perang nagkakahalaga ng 1,000 piso at isang mamahaling cellphone. Agad ding naaresto ang sospek at iginiit na ginamit lang siya ng mga kaibigan para makapagnakaw. Nahaharap siya sa kasong robbery hold-up at patuloy naman ang hot pursuit operation ng PNP sa 4 pa niyang kasama. Patay ang mag-ama matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa likod ng nakaparadang truck sa lungsod ng Maynila Miyerkules ng madaling araw. Sa inisyal na investigasyon, nakapila ang truck patungong northbound lane ng Delpan Bridge nang sumalpok ang motor ng mga biktima. Sa lakas ng pagkabangga, tumilapon pa sa sinasakyang motorsiklo ang mag-ama. Labis naman ang pagkabigla ng mga kaanak ng mga biktima. Nasa kustodiya na ng PNP ang driver ng truck. Umarangkada na ang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa malagim na aksidente sa SCTEX noong 1 linggo na ikinasawi ng 10. Ayon sa LTFRB, lumalabas na uminom ng maintenance medicines ang driver ng Solid North bus na naaksidente na maaring nagdulot ng pagkaantok. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guades III, dapat ay alam ng management ng bus company ang tungkol sa kalusugan ng kanilang driver. Hindi umano dapat uminom ng gamot ang driver bago magmaneho, lalo kung magdudulot ito ng pagkaantok. Pero iginiit naman ng legal counsel ng Solid North na hindi nakainom ng maintenance medicines sa driver nung araw na mangyari ang aksidente. Ang parehong maintenance medicines din umano ang dahilan kung bakit nag-aatubili ang driver na magpa-drug test. Iginit din ng kampo na hindi overworked ang driver, katunayan ay yun umano ang kanyang first trip ng araw na iyon. Hindi na nakadalo sa pagdinig ang driver dahil nagpiyansa pa ito sa Tarlac. Iniutos ng LTFRB ang kanyang pagdalo sa susunod na pagdinig. Matatandaan na una nang inamin ng driver na nakatulog siya nang mangyari ang aksidente. The effect of this medicine is it will dilute the blood and then eventually aantukin ka. So based on these initial findings, obviously inantok nga yung driver. Sa araw daw na yon, actually hindi daw siya nakainom. Ng gamot na yon. Magsisimula na ang conclave sa Vatican para sa pagpili ng bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika.
Bago ito, isang misa ang kasalukuyang ginaganap ngayon sa St. Peter's Basilica. Maya-maya inaasahang papasok na ang 133 cardinal electors sa Sistine Chapel kung saan isa-isa silang pipili ng papalit sa namayapang si Pope Francis. Sa bisperas naman ng conclave, inilabas ng Vatican News ang ilang larawan ng gayak ng Sistine Chapel para sa botohan. Nasa Room of Tears na rin ang susuotin ng magiging bagong Santo Papa bago siya humarap sa publiko. Dito naman sa Pilipinas, nag-alay ng misa sa Manila Cathedral para sa makabuluhan at maayos na pagdaos ng conclave. Sumentro ang homilya sa mga katangian na sana'y taglayin ng bagong Santo Papa at manaignawa sana sa kanyang mga kilos ang kalooban ng Diyos. Sa unang pagkakataon, ito ang conclave na may pinakamaraming kalahok na Pilipinong kardinal. Ito ay sina Cardinal Luis Antonio Tagle, Jose Advincula at Pablo Virgilio David. Inalala naman ng overseas Filipino worker sa Rome ang kanya naging karanasan sa pagganap na Asyanong Kardinal sa pelikulang Conclave. Kwento ni Ariel La Chica, hindi nalalayo ang mga prosesong nangyayari ngayon sa Vatican sa mga eksena nila sa pelikula. Ginabayan umano sila sa shooting ng ilang eksperto na pamilyar sa mga nakaraang botohan ng bagong Santo Papa. Lalo manong lumalim ang pananampalataya ni La Chica nang makita niya kung gaano kaimportante ang conclave sa kasaysayan at relihiyon. Ipinalabas ang pelikulang Conclave noong 2024. Susunod, kapamilya actress Dimples Romana, emosyonal sa ginampanang role sa upcoming episode ng Maalaala Mo Kaya. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express. Nagbabalik po ang TV Patrol Express. Tuloy-tuloy po natin ang balitaan. Sumiklab ang sunog sa Dangdangla Elementary School sa Bangued, Abra, Miyerkules sa madaling araw. Nakuna ng video ang nasabing sunog na agad nirespondihan ng mga bumbero. Patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa insidente at bineberipika pa rin ang mga impormasyon na magkakahiwalay ang mga classroom na nasunog at kung may posibilidad na sinadya ito. Ayon kay Abra Election Officer Attorney Nicasio Jacob, may 2 classroom na hindi naman nadamay at ito ang mga gagamitin sa pagboto ng 972 voters na nakarehistro sa lugar. Dagdag niya, 1 classroom lang talaga ang kailangan sa nasabing paaralan para maidaos ang botohan. Hindi pa rin naman anya na ide-deliver ang automated counting machine na nakalaan doon kaya hindi rin ito nadamay sa sunog. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Nakabalik muli ng Pilipinas ang film TikTok star na si Bella Poarch matapos ang 14 na taon. Ibinahagi ni Bella sa TikTok ang kanyang naging biyahe kahit may iniinda siyang kuliti. Aniya, hindi siya papayag na makansila ang pagpunta sa Pilipinas dahil lang dito. Kaya paglapag niya sa paliparan, dumiretso agad siya sa ospital para sumailalim sa operasyon. Nagpasalamat siya sa mga Pinoy na doktor at nurse na tumulong maalis ang kanyang kuliti. Dumiretso siya sa Bohol kung saan doon na naghilom ng tuluyan ang kanyang mata. Nahirapan umano si Dimples Romana sa pagganap sa kanyang karakter sa susunod na episode ng Maalaala Mo Kaya na tampok ang kwento ng magkapatid na Maguad. Sa Instagram, idinaan ni Dimples ang kanyang saloobin sa inaabangang Mother's Day special ng MMK. Hindi umano niya lubos maisip kung paano mawala ng anak. Aniya, nakikisimpatya siya sa mga magulang ng Maguad siblings na karumal-dumal na pinatay. Naway mahanap umano nila ang kapayapaan sa kanilang mga puso. Nagpasalamat din siya sa produksyon sa pagtulong sa kanya na maitawid ang kanyang challenging role. Una mapapanood ang director's cut sa I Want TFC sa Webes, kasunod ang pag-ere nito sa A to Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live sa Sabado. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito.
Yan, sa kasamaang palad po, hindi po namin mahanap si Ariel Rojas. Ariel ba? Para Nasaan bigyan ka? tayo ng update po sa weather. Pero yun nga po, lagi po tayo maghanda at magdala ng payong. Kasi nga po, nabanggit ni Tito Ariel, sa panahon po ngayon, biglaan po talaga bubuhos ang ulan. Pero saglit lang. O, abang-abang din sa TV Patrol mamaya, lalabas na talaga. Sure yun. Sure yun. Kasi lagot siya kung hindi siya Oo, mag-report. sa kabayan. Okay. So, yabang kapamilya, ang ating mga nagbabagang balita, huwag pong kalimutang mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po, si Pia Gutierrez. Mga kapamilya, bukod po sa YouTube at TikTok, napapanood na rin ng live ang TV Patrol Express sa The ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel A to Z, Jeepney TV at All TV. Ako po si Jeff Canoy. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya.